Yung ganyang mga anunsyo niya na cabinet reshuffle and so on, mga pakitang tao na naman yan para ma-postpone ang kanyang ultimate fate, pagbagsak po niya bago matapos ang termino niya. At this rate kasi talagang wala pong magtsatsaga na panatiliin po pa siya dyan sa Malacanang. Ipinag-utos po ng Pangulo na baga hinihikayat niya na mag-courtesy resignation nga ang lahat ng kanyang mga cabinet secretaries. At ano ba sa tingin mo ang hakbang na ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Mga pakitang tao pa rin po yan. Kasi kahit napalitan po niya yung kabinet, kung kasing bulok at mas bulok pa yung ibang ipapalit niya, anong magbabago? Wala. Ang fundamental issue is yung disunity at moral deterioration ng lipunan po natin na isang aksyon lang po ang kauna-unahang kailangan makita ng sambayanan. Tigilan na niya yung impeachment, utusan po niya, latiguhin po niya yung sila Martin Romualdez kung kailangan, but itigil po yan. Kundi kailangan po ang people's drive against this government. Katulong po ang ating mga bagong senador na pwedeng tumulong sa laban na to. Opo. Kamentong, si Partner Admar, kasama ko po dito para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Thank you. Kamento, magandang good morning, umaga. Admar. Ito pong courtesy resignation na panawagan po ng Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapakita pa rin ba ito sa kanyang kakayanan bilang presidente? Kasi kung meron siyang paniniwala, kasi pagbabatay natin yung mga interview sa kanya, meron siyang sinasabi na dito sa baba daw, mabagal daw yung implementation sa mga nais niya. Hindi ba niya kayang matumbok agad kung sino-sino yung mga individual na yon at parang i-generalize na lang, oy, mag-courtesy resign na kayo dahil ganyan. Kamento. Well, simula't simula pa siya ang problema, hindi po kabinete niya. Wala siyang pagkaliderato, pahele-hele sa mga posisyon po niya, mga de-escalation halimbawa sa South China Sea, pero yung mga bata-bata niya sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Armed Forces palaaway sa China, pero siya kinausap niya si Xi Jinping mag-de-escalation daw. May mga sumunod naman na mga admiral tulad ni Carlos nag-de-escalate, pinagalitan naman at dinimol pa si Admiral Carlos. Wala pong isang salita, wala po isang posisyon itong si Bongbong Marcos. Kaya po nagkakalito-lito at kanyang ibinibintang ngayon sa cabinet members niya. Ano magagawa ng cabinet members niya kung siya mismo ay paikot-ikot parang tumpo at walang direksyong pinupuntahan? Kasi nga wala siyang sariling decision kung saan dapat pumunta o patungo ang kanyang gobyerno. And that is the problem. He is the problem. Bongbong Marcos is the problem. And yung ganyang mga anunsyo niya na cabinet reshuffle and so on, mga pakitang tao na naman yan para ma-postpone ang kanyang ultimate fate, pagbagsak po niya bago matapos ang termino niya. At this rate kasi talagang wala pong magtsatsaga na panatiliin po pa siya dyan sa Malacanang. Opo, tingin niyo po ba huli na? Kasi alam naman natin pag nasa huling bahagi ng administrasyon ay medyo papahina na yan eh. Nagiging lame duck na nga kung tutusin. Unlike lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa ganitong kanyang hakbang, meron pa bang pag-asa na makabawi? Kung pagpapatuloy pa rin niya itong ganitong gawi o klase ng pamumuno? Kaya nasabi mo na yung salitang talagang akmang-akma sa sitwasyon niya. Lame duck, pilay na po yan. At dapat naka-wheelchair na po si Bongbong Marcos dito sa politika po niya. I think one very good example is Jay Ruiz, yung kanyang spokesperson na mukhang papalitan na. Talagang indefensible naman kasi po ang posisyon at mga posisyon ng gobyerno ni BBM, kaya wala pong official spokesman ang umuubra. But anyway, wala na po siyang magagawa kundi po yung ating sinasabi po kanina,
quick action on the fundamental issues. Number one, tanggalin na, tigilan na niya yung impeachment drive. Magsisimula po magbago ang sitwasyon para sa kanya. But he does not have the courage. Wala po siyang gulugod para gawin yung mga kailangan gawin. So let us leave him to his fate. He will fall in ignominy and shame. Opo, Kabentong, siguro doon naman po sa kamakailan kasi sinabi po ng Department of Budget na possible ang Pangulong Bongbong Marcos ay personal na babantayan ngayong proseso ng budget ngayong para sa 2026 at handa siyang dumalo po daw sa Bicameral Conference Committee upang matiyak na yung pondo ay naaayon sa mga prioridad ng pamahalaan at tanging mga proyektong handa ng ipatupad lamang ang maisasama. Ayon po yan sa DBM. Ano ho ba ang inyong masasabi dyan? Well, nakita naman natin doon sa mga nakaraan na mga kalokohan na ginawa po sa BICAM or BISCAM na nagiging bansag na po doon. Yung mga diversion ng daan-daang bilyon. Yung halimbawa din, yung diversion ng bilyon-bilyon, 70 bilyon ba ng PhilHealth funds. Lahat naman po yan may imprimatur ng presidente ng Office of the President. Alter ego niya yung mga cabinet members, alter ego din po niya yung mga kanyang sinusuportahan ng mga liderato ng Senado at ng Kongreso. So that is why we have a presidential system. The buck stops at the presidential office, at the office of the president. Ngayon nagdadahilan na naman siya na kailangan siya doon directed doon sa BICAM. That's a lot of baloney. Panloloko na naman yan, PR stunt na naman yan. Wala pong mangyayari dyan dahil siya mismo ang corrupt. Siya mismo ang corrupt kaya laganap po ang corruption dyan sa Kongreso, sa Senado at sa Kabinete. Opo. Sa tingin po ninyo, sa gitna ng maraming mga issues na ito na hinaharap po ng kasalukuyang administrasyon, lalo na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa natitirang 3 taon po ng kanyang termino o ng kanyang paninilbihan sa ating bansa, ay may nakikita pa kayong pag-asa na magiging magbabago sa ating bansa? Mahirap po dahil mahirap makita yung light at the end of the tunnel, ika nga, at napakahirap isipin na tayo magdudusa ng 3 taon pa sa ilalim po ng pamumuno ni Bongbong Marcos. Kasi wala naman po tayong nakikitang patakaran na kanyang binabago talaga through action, not just words. Ngayon, itong mga nakarang araw, merong lumabas na balita tungkol sa visa, ASEAN visa. Natuwan-tuwa naman ng Department of Tourism kasi ito ay maaaring maging magbukas ng pinto para makabalik po ang milyong-milyong Chinese tourists na nagdadala ng bilyong-bilyong dolyares pong sa ekonomiya po natin. Meron na naman tumututong sa mga pro-BBM congressman tulad ni Rufus Rodriguez. So, landiyan pa rin po yung mga pagpipigil sa ating progreso na nangyayari through unseen hands na wala namang pong ginagawang aksyon si Bongbong Marcos na kanyang pigilan po itong mga to. So, I see no hope at the end of the tunnel. Kaya sana before the end of the tunnel matanggal na po yan at magsimula na po ang reconstruction ng lipunan po natin.